Sakit sa ulo. Tingin nila ang daming nag-antay na mga loyalista nga at saka mga dilawan tae. Ang daming nag-antay kung papaano nila bababuyin si Duterte. Mag-isa lang siya. Ang daming resource person, siya lang ang tinanong sa 8 oras. Sumuko si Dilibog, si Cheljokno, at saka si Risa Ontiveros. Sumuko sila. Sumuntok naman sila. Kaya lang, hindi nga lang tumama. Oh, eto. Wala bang video? Oh, ayan na. Play. At nang ibabaw pa siya sa pagdinig. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kung chief of police ka ng syudad, pag may droga at hindi mo kayang pumatay, takot kang mamatay, umalis ka dyan sa trabaho mo. Hindi lang isa, kundi sandawakmak na mura ang pinakawala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 9 na oras na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa War on Drugs kahapon. Sabihin mo sa pulis mo, pag nakita ko yan, patayin ko. Dumating pa sa puntong tila na rin din ang ilang senador, kaya inawat na siya ni Senate Blue Ribbon Subcommittee Chairman Coco Pimentel. Bukod sa mga mura, Inawat siya ni Pimentel. Sabi, sir, okay na. Pwede, bawasan na natin yung mura. Galit na si Risa eh. Sabi ni Duterte, o sige, putangin na nyo. Sige. Ay, nako. hindi rin nawala ang mahabang kwento ng dating Pangulo. Kung minsan nga, siya na rin ang nagtatanong sa ibang resource persons. Dadaw, koy, pati. Kulit eh, no? Ginawa niyang I-act. Oh, ginawa niyang ginawa niyang siyang Senate President. Oh, ikaw. Oh, sabihin mo. Oh, ikaw. Ano sa tanungin mo 'yan si ano. Oh, tanungin mo, ganun eh. Putya, hindi nila masaway. Alam mo kung bakit? Respeto. Presidente 'yan eh. Ganyan ang proper na pagharap sa pinakamataas na leader ng bayan. Naging pinakamataas na leader ng bayan at pinakaminahal ng Pilipino na leader ng bayan. Hindi niya to kayang gawin sa Congress. Most definitely. Kasi, itong mga senador naman na to, hindi naman bayad to eh. Hindi ko sinasabing bayad yung mga congressman ha. Kayo nang bahalang mag-speculate. Mainutos ba ako sa inyo ng talian mo ang tao, patayin mo? Yan, sabihin mo sa kanila yan. Ikaw, Senator De La Rosa, did I ever tell you to shoot a criminal na defenseless na nahuli na ninyo? Never. Naging research person si De La Rosa. Ikaw, ikaw tangina sabi ni Leila din, may gago. Tanginan to, wala na to, walk out na tayo. Di tayo mananalo rito kay Duterte, putang ina, baliw talaga to. Tayo na si Bato. Never your honor. Ina. Siya naging Senate President po. Taragis talaga naman. Ganyang kagaling si PRRD. Kahit saan siya magpunta, putang ina siya ang bida. Mantakin mo nasa Senado siya. Hindi naman siya senador. Tinawag siya dyan para gisahin. Si Coco Pimentel, mainit din sa kanya yan dahil sa paksyon nila sa PDP. Di ba yung paksyon nila sa PDP, sila ni Pacquiao magkakampi, tapos sila PRD tsaka si Cusi. Napatalsik sa PDP yan si Coco, kaya galit na galit yan sa PDP laban. Diyan pa si Risa Ontiveros, andiyan pa si si Villanueva. Ano rin yan, loyalista din yan. Putang ina, nakita nyo nangyari? Wala silang nagawa. Si PRD nagpa-hearing. Putang ina, nakagawa na siya ng batas. In my whole life, Mr. President. Sa daldal ni Duterte, tingin ng ilan, hindi siya masyadong nagisa ng mga senador. Tingin din ng ilang eksperto. Oy, Bembe Robin, boss, you are good on what you do and you love what you are doing. Kaya effective ka. Kahit may sakit ako, di ako makarest dahil I'm watching and following. Thank you very much, Bembe Robin, na mabuhay ka. Salamat sa iyong generosity, ha. Babalik yan sa'yo. Tenfolds. Babalik yan ng blessing na yan sa'yo, mas marami pa.
tila na-hijack ng dating Pangulo ang pagdinig kahapon. Basically ran away with it. He controlled practically the flow of the conversation, and the senators failed in their duty to really exercise some oversight in taking Mr. Duterte's word and holding it up to light to make him in the future possibly accountable. Depensa naman ni Senator Pimentel, hinayaan nilang magsalita si Duterte dahil tumugon siya sa imbitasyon ng Senado. Kaya hinikayat din niya ang ibang gustong magsalita na dumalo rin sa pagdinig. Ito ang maganda kay Coco Pimentel. Kahit na meron silang hindi pagkakaintindihan, nanaig pa rin yung respeto. You have to respect Rodrigo Roa Duterte. Kahit na wala na siya sa kapangyarihan ngayon, you still need to respect him. Kasi yung huling panahon niya sa buhay niya, gusto niya pang ialay sa bayan. Dapat nag-retire na nga yan nung siya'y naging presidente. 71 years old siya. Retired na sana siya. Pero anong ginawa niya? Nagsilbi pa rin siya sa bayan kahit matanda na siya. Nagsilbi pa rin siya sa Pilipinas kahit hirap na maglakad, hirap na umakyat sa stage. Nagsilbi pa rin siya sa bayan, so he deserves the highest respect. And because of that, Coco Pimentel, taas ang kamay ko sa'yo. At ito ang pinakagusto ko sa sinabi ni Coco Pimentel. We will follow the evidence. Kapag nag-conduct ka ng hearing, dapat wala kang bias. Dapat patas ka lang. Tanggapin mo lahat ng mga naririnig mong statement. Tanggapin mo lahat ng ebidensya. And then kung ano yung ebidensya na meron ka, yun ang susundan mo. Hindi yung gagawa ka na ng kaso, gagawa ka na ng istorya, didikitan mo ng mga ebidensya na fit doon, para lang masabi na may trabaho kang nagawa. Kaya magaling na abogado ito. Bar top notcher ito si Coco Pimentel. We will follow the evidence. Ganun yan. Pag nag-imbestiga ka, you follow the trace of evidence. You follow the evidence. Pag may nakita kang patak ng dugo, hanapin mo yung susunod na patak ng dugo hanggang makita mo kung ano yung hinahanap mo. Hindi yung nakita ka pa lang ng patak ng dugo, ay putang ina, pinatay ito kasi may kabit. At saka kung meron istrikto, hindi mo pwedeng sabihin na itong itong hearing na to, patawa. Pucha, nandiyan si Jinggoy Estrada, matindi yan. Kaya lang, buti na lang nakafocus si Jinggoy Estrada kay Leila de Lima. At saka si Duterte, idol niyan. Chick boy din yan si Jinggoy. Chick boy yan si Jinggoy. Pwede sa chicks, pwede sa boy. Hindi, chick boy yan. Maraming chicks yan. Si Bet Tamayo nga, jowa niya. So, Senate pro tempore yan. Yan ang pangalawa sa pinakamataas dyan sa Senado. Kumbaga, yan ang presiding Senate President kapag wala si Chis Escudero. So, hindi mo pwedeng sabihin na itong Blue Ribbon na committee hearing na to, joke time. Pero, tama ang observation nitong analyst na ito na hinhijack talaga ni PRD. Hindi niya intensyon na hijackin. It's just that when you are in front of a Duterte, you will just have to listen because you will learn a lot of things. Marami kang matututunan sa kanya. Kaya every time that we are with him, yung mga opportunity na yon, kahit paulit-ulit yung istorya, we always learn something from him. Kaya all ears ka dapat. And good job ka dyan, Coco Pimentel. Para naman kay Senate President Chis Escudero, maayos ang naging takbo ng hearing kahapon, lalo't lahat ng sinabi ni Digong sa pagdinig ay under oath. Madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na biro lang yon, nag-joke lang yon. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa. Maayos. Ang sinasabi dito ni Chis Escudero, maayos yung hearing.
Okay tayo doon. Walang problema, okay yung hearing, maayos yung hearing. Oh, so ang sinasabi lang niya is yung sobra-sobra lang talagang pagmumura wala yang lugar sa Senado. Kaya lang si Duterte yan eh. Wala tayong magagawa. Oh, so wala namang masamang sinabi dito si Cheese. Ang sinabi lang naman ni Cheese Escudero dito is yung yung pagmumura, yung excessive na pagmumura. Oh, yun lang naman ang sinabi niya.